So hilong ngayon pag-usapan natin pag-usapan itong tungkol sa isang tao, no, na una namumuhay siya sa makamundong bagay, makamundong pamumuhay. Ipagpalagay natin, isa siyang entertainers, singer and dancer. Sikat na sikat siya na singer at dancer. Kumikita siya ng malaki, millions and thousands ang kinikita niya every time sa may mga gig or ano pa man. Kumikita siya. Masaya siya sa kanyang ginawa. Every time na ginagawa niya doon sa entablado, nakasayaw siya, kumakanta, ang suot niya is yung kitang-kita, yung mga cleavage ng mga dibdib niya, nakasuot ng mga sexy short na kulang na lang is nakapanty. Dumating ang araw, itong babaeng ito, na-realize niya, ay, parang mali at itong ginagawa ko. Bakit sa paningin ng Panginoon hindi pala ito maganda? So nagsisisi siya ngayon. Sabi niya, nagsisi ako sa ginawa ko. Magbalik loob ako sa Panginoon. Itong babaeng ito nagbalik loob sa Panginoon. Pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan. Iniwan niya ang mga bagay sa mundong ito. Yung mga dati niyang pamumuhay, iniwan niya. Every time na makikita niya, yung mga kasamahan niya nakasuot ng pa rin ng ganun at sumasayaw at kumakanta sa mga ganun pa rin. Nandidiri siya. Ay bakit ganun ang suot niya? Tapos na-realize niya, ay ganito pala yung mga suot ko, ganito pala yung dati pala ako mga kasamahan nila. Ito, sa oras na ikaw, iniwan mo na ang pamumuhay sa makamundong pamumuhay, ang buhay sa makamundong pamumuhay, kailanman huwag kang nang lumingon pa at bumalik pa doon sa likuran. Huwag kang lumingon dahil nga nanghihinayang ka doon sa kita. Every time may mga kasama mo, sasabihan ka, bakit ka pa nag-resign? Bakit ka pa umalis sa ating grupo? Malaki ang kita natin dito. Buhay na buhay tayo. Lahat mabibili natin. Lahat makakain natin. Lahat ng gustuhin natin, makukuha natin. Bakit ka umalis? Kailanman, kaibigan, huwag kang makinig sa kanila. Sa oras na ikaw namulat sa katotohanan at kinuha ka ng Panginoon mula sa makamundong pamumuhay na yan, huwag ka nang lumingon pa sa likuran. Kasi sa oras na lilingon ka sa likuran, hahatakin ka lamang yan pabalik sa dati mong pamumuhay. Makikita mo doon ang panghihinayang, ang disappointment at pagsisisi sa iyong ginawa. Mali ba ang desisyon ko na iniwan kong ito? Ang laki ng kita ko noon, ngayon magkano na lamang, sapat na lamang sa pamumuhay ng pamilya ko, sa pangangailangan ng pamilya ko. Huwag mong isipin ang mga bagay nandito sa iyo. Ipagpasalamat mo yan. Ngunit, kailanman huwag ka nang tumalikod pa. Huwag ka nang lumingon pa. Nanghihinayang ka. Sabihin mo, miss ko na kasi yung mga kasama ko, ganito, ganyan. Hindi yan ang numero uno talaga. Ang number one talaga niyan is nanghihinayang ka sa kita. Sa oras na kinuha ka ng Panginoon, diyan sa mga buhay na yan, umalis ka na, mamuhay ka na sa Panginoon. Focus your eyes sa Panginoong Jesucristo. Tandaan mo ang nangyari kay Lot. Ang sabi ng Panginoon kay Lot at saka sa kanyang buong pamilya, tumakbo kayo ng mabilis. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong lilingon sa likod. Ngunit tignan mo kung ano ang nangyari sa asawa ni Lot. Dahil nga nanghinayang siya sa mga bagay na naiwan niya, anong nangyari sa kanya? Nagiging haliging asin. Ganun din ang mangyayari sa bawat tao na once namumuhay na siya, kinuha na siya ng Panginoon mula sa pamumuhay sa makamundo at mamumuhay na sa makadiyos, lumingon pa sa likuran dahil nga naghihinayang sa mga nawala sa kanya. Yung buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon, sapat na yon upang ikaw ay makasurvive until the end. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kahit sinong tao na once nakahawak na sa daro, sa araro, panaylingon pa sa likuran,
ay hindi karapat-dapat na aking tagapagsunod. No, so gawin natin kung ano ang mga utos ng Panginoon. Sa ngayon, hirap ka. Sa ngayon, naiisip mo siguro mali ang desisyon ko. Panindigan mo, ipokus mo ang iyong mata sa Panginoon. Huwag kang manghihinayang, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tibayan mo ang loob mo dahil darating ang panahon. Ang gantimpala na inilaan ng Panginoon doon sa mga tao na pinili si Kristo over the world ay hindi mapapantayan ang kayamanan dito sa mundong ito. Pagdating ng panahon, ma-realize mo yan. Hindi pa yan ngayon. Kasi nga, puno pa sa pighati ang buhay natin ngayon. Yan ang sinasabi doon sa kasulatan na ang creation ay laging umiiyak at nagtitiis dahil sa hirap. Ngunit ang mga taong makamundo, masaya. Huwag ka nang bumalik pa doon. Focus ka na sa Panginoon. Huwag kang tumingin sa likuran. Kasi panghihinayang, disappointment at sakit lamang sa puso ang madarama mo. Kung ikaw, lilingon pa sa likod at nanghihinayang ka pa, hindi pa buo ang pag-alay mo sa iyong buong puso at buhay doon sa ating Panginoon. Nahati pa dahil ang puso mo andoon pa rin sa naiwan mo at panghinayangan mo na pinaghinayangan mo. Kailangan sa oras na bumalik ka sa Panginoon, buong puso mo at kaluluwa at isip at lakas andoon sa Panginoon nakatuon, nakapokus. Kailanman huwag na huwag kang lilingon sa likod. Sa oras na umabanti ka at palakad ka na papunta sa unahan, huwag kang lumingon sa kaliwa at sa kanan. Kasi ang kaliwa at sa kanan mo, distraction yan, temptation yan, hihilahin ka yan. Lumingon ka dito, maganda dito. Fix your hope on Christ. I-focus mo ang iyong mata kay Kristo lamang. Huwag na dito sa mundong ito. Pagdating ng araw, ma-realize mo, ipagpapasalamat mo ng buong buhay mo. Pagdating ng panahon, na ang desisyon mo, ang pagsunod sa Panginoong Kristo ay worth it at hindi mo pagsisisihan. Yung pagsunod mo kay Kristo, ang desisyon mo yun, ikatuwa mo ng buo mong buhay. Sa ngayon, hindi mo pa ma-realize yan, pero pagdating ng panahon, ma-realize mo yan. No, so, maniwala ka, yan ang mangyayari. No, so, hanggang dito na lang, no, maraming salamat. God bless everyone. Amen.